Hi mga katiktik, for today's video, pag-usapan naman natin ngayon itong violation mo na nandyan. Oo, baka meron ka ng violation. I-check mo na yan. Ano nga ba to? Limited originality of content. Sa mga mahihilig pong kumuha dyan ng mga content na hindi sa kanila at ina-upload po nila sa kanilang mga account. Ipapaliwanag ko sa inyo para mas lalo nating maintindihan kung ano nga ba tong limited of originality of content. Okay, so bakit ko sinabing kamaag-anak ito ng unoriginal content? Unlike mga katiktik sa unoriginal content, ay directly po nating in-upload yung video na kinuha natin sa ibang mga content creator. Okay, so wala na tayong binago doon, basta lang natin in-upload. So ang direct na violation ay unoriginal content, hindi sa atin. Okay? Ito namang limited of originality of content mga katiktik. Ito naman yung mga kinukuha nating mga video at nilalagyan po natin ng mga editing. Okay? So ginagamitan natin ng editing skills. Halimbawa na lang. Okay? Etong video ko, kinuha nyo mga katiktik. Nilagyan nyo lang po ito or binago nyo po ang boses ko. Okay? So, hindi lang po ang boses ang pumapasok dito. Halimbawa, binago nyo lang din po, may caption po akong nakalagay dito sa video na to. So, tinakpan nyo lang po yung video caption. Okay? Then, ang ginawa nyo pa ay inedit nyo ang bilis ng aking video. Or, naglagay po kayo ng background music. Hindi lang po sa video ko ha, sa ibang mga video. Kapag yan ang ginawa nyo mga katiktik, sabay upload po sa inyong mga account, magkakaroon po tayo ng violation na limited originality of content. Hindi siya directly na naging unoriginal kasi nga ginawan po natin ng pagbabago doon sa video na kinuha natin. Okay? Nang walang dagdag na mga informasyon o paliwanag. So, bibigyan ko kayo ng magandang klase ng limited of originality of content. Okay? Halimbawa na lang mga katiktik, ito pong tinatawag natin na mga reaction video or mga review. Okay? Sa reaction video, kumuha po ako ng video ng isa kong kapwa content creator at in-upload ko po kasama ng aking video. Kung makikita nyo mga katiktik, marami po ang gumagawa niyan. Okay, marami po ang gumagawa ng mga reaction video. Pero hindi po sila nagkakaroon ng violation na limited of originality of content. Kasi po, wala naman din po silang binago doon sa video. Okay, so ang gagawin lang nila ay magkakaroon lang sila ng reaction at paliwanag tungkol doon sa video. Okay, so kung gagawa po kayo ng reaction video mga katiktik, dapat mas malaki po yung video nyo kesa sa video na pinapanood ninyo. Okay, wag po maliit lang yung mukha nyo doon dahil unoriginal content ang kakalabasan nyo. Okay, so dapat malaki yung mukha nyo kesa doon sa video. And dapat hindi nyo po uulit-ulitin yung sinasabi lang sa video. Basta lang kayo nanood, pinaliwanag nyo lang yung sinabi nyo, yun nandun din sa video. Hindi po reaction video ang tawag doon. Okay? Ang reaction video ay nagbibigay po tayo ng mga karagdagang informasyon patungkol po doon sa video. Okay? So, dapat mas marami po tayong nabigay na informasyon kaysa doon sa video. Okay? Maliwanag po mga katiktik. Yan po yung example na magandang klase ng limited originality of content na hindi tayo mabibigyan ng ganyang violation. Okay? Sa mga gustong gumawa po yan ng reaction video. Okay? Halimbawa lang po yan. Pero kapag may mali po tayong naging formula sa paggawa po ng ganitong klaseng video, ng reaction video, isang click lang, meron na po kagad tayong violation na matatanggap. Okay? So, yan po mga katiktik ang ibig sabihin po ng limited of originality of content. Kung meron kang violation na yan mga katiktik, wala kang gagawin na iba. Hanapin mo lang ang video na yan. Okay?
Tapos, i-delete mo. So, katulad po ng unoriginal content, pwede din pong maka-apekto ito sa ating mga account. Pero ang kagandahan lang nito, that time na nagkaroon po ko ng limited of originality content, dahil nga po yung video ko sa main profile ko, ay inedit ko lang at in-upload ko po dito sa aking Facebook page, sa isa kong page. Yun po yung natanggap ko na violation, limited originality of content. Okay, so ang ginawa ko doon, tinakpan ko lang yung caption, pinalitan ko ng bago, pinalitan ko yung boses ko doon, ginawa ko lang chipmunk, ayun, nadali po ako doon that time. Pero ang ginawa ko is dinilit ko lang yung video na yon mga katiktik. Then kusa na pong nawala, nag-review lang po ako, then nag-upload lang din po ako ng upload. Katulad po ng mangyayari kapag nag-unoriginal po kayo, mag-upload lang po kayo na mag-upload ng video na original natin, para mawala po yung violation na limited originality of content. And mostly mga katiktik, wag na po tayong kukuha ng mga video na hindi sa atin. Pakiusap lang. Okay, so halos na natanggap ko nung isang araw na mga violation ay unoriginal content at mga limited originality of content. So, habang maaga mga katiktik, maganda rin na nalaman natin itong mga violation na to habang hindi pa tayo monetize. Dahil nga sabi ko sa inyo, masakit pa sa heartbreak kapag monetize na tayo at nagkaroon tayo ng mga ganitong violation dahil maapektuhan po ang ating mga kita kay Meta. Mawawala po yung mga tools na pinaghirapan natin. Kaya mga katiktik, uulitin ko po, ingatan po natin ang ating mga account. Okay, so hanggang dito na lang tong video na to, and don't forget to follow Madam Tiktik for more video tips and tutorial. Ikikikikikik!